Ayun. So ngayon po, alam ko mga gutom na yung iba, gutom sa salita ng Panginoon, hindi gutom sa katawan lupa. So siyempre, nagugutom talaga tayo ngayon dahil 1 linggo tayong walang kain ng salita ng Diyos. So, ang ating espiritual ay gutom. So ngayon po, ihanda po natin ang ating sarili, ang ating pandinig, ang ating puso na maunawaan natin yung salita ng Diyos sa araw nito dahil ito po ay kalakasan ng ating espiritual, pagkain ng ating espiritual. Kaya hindi ko na patatagalin kasi sobrang excited na talaga. Kahit ako excited ako kung ano yung kaloob ng Diyos na mensahe niya ngayon. So ngayon po, tatawagin ko na ginamit ng Diyos na para maghatid ng mensahe niya. Walang iba kundi si Sis Michelle Ann Deloria. Nako, nahulaan naman ni Ate Thea. Wala na akong flying saucer talaga to, lilipad to sa tulog. Ayan, so, gising po ba tayong lahat? Amen. Kahit walang mic, no? Parang may mic pa rin siya. Hindi nyo napansin. Nako, nabudol kayo. Di ba? Natural na natural. Huwag na kaya kung mag-mic, tipid mo na tayo. Diba? So, tuwan-tuwa na naman sa akin si Ate Thea. So, praise God, purihin natin ang Diyos na buhay. Sige, mag-mic na ako kasi baka hindi ako marinig dun sa video ni Kuya Arman. Baka magmukha lang akong puppet na walang boses. So, praise God. Bago po tayo magsimula, syempre, diba? Pasalamatan muna natin ang Lord dahil nandito tayo. Nakaupo tayo malakas, may buhay, 'di ba? Kahit na marami talaga tayong pinagdaanan. Sino yung maraming pinagdaanan dito? Sino yung dumaan ng mula pa Luzon, dumaan ng Litex, dumaan ng Tagumpay, may mga naglakad, may mga na-traffic, pero praise God dahil nandito kayo ngayon. Ayan. 'Di ba walang makakahadlang? Sabi nga, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan, maraming dahilan. So, ganun talaga, di ba, pag gusto natin. Yung maling tao nga ay pinaglaban, si Lord pa kaya. So, kaya dapat talaga walang maging hadlang. Di ba? Kung kailangan may iwanan para lang makapunta sa pupuntahan, kailangan mong iwanan. Kasi iniwanan namin sila Kuya Arnel kanina. Kasi hindi pa sila so sabi namin nila baka malate kami. So, mauna na lang muna kami. Pwede naman silang humabol. So, nakarelate pala, no? Sige po, so, eto na, tayo po ay dumako sa ating Word of God ngayon. So, ginising ko lang kayo kasi baka may ibang, ang sarap na ng higa, no? Ang sarap na ng upo dyan. Kaya ngayon, ginigising ko lang ang ating mga kaisipan. So, sayang naman kasi kung may matatapon. Diba? So, ngayon tayo po ay dadako na sa ating tema for this May. So, bakit kaya ito yung tema natin ngayon? Kasi sabi yung nagmi-meeting sila, which is, okay, nag-agree lamang din ako, na this May is a season of harvest. Yan, praise God. A season of harvest, diba, na parang, eto na yung season na sa tagal ng pinagdaanan, sa tagal ng paghihintay, sa tagal ng proseso, eto na yung season ng yung pag-harvest. Okay, so, tignan natin kung may ma-harvest nga ba. Diba? So, yung verse natin, main verse natin ngayon ay, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. So, siya ay nasa Isaiah 60 verse 1. Yan, napakagandang verse. So, bago yan, tayo po muna ay yumuko at isuko natin sa Panginoon lahat muna ng mga bagahe na ating daladala sa oras na ito. So, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay Diyos.
Yun yung dapat naming malaman at dapat naming alalahanin, O God, sa oras na ito. Hindi kami makikinig ngayon, God, sa sino lang, kundi kami po ay makikinig, O Lord, sa iyong mga salita. Kaya Lord, give us attentive heart, presence of mind, Lord, na walang masasayang at walang matatapon sa oras na ito, God. Ikaw lang po ang magsalita. Lord, alam mo yung battle, Lord, behind the scenes, God. Bago may tumayo dito, Lord, bawat tumatayo dito, maraming battles, maraming struggles. Hindi nakikita ng mata, pero alam ng puso, Lord. Kaya alam ko, God, na sa lahat-lahat ng ito, meron kang purpose. Kaya God, sa oras na ito, tulungan mo kami, Lord, na maintindihan na yung mga salita. Give us, Lord, na yung oras na hindi maagaw ni naman yung attention namin. Lord, lahat ng distractions ng kaaway, ingay na hindi karapat-dapat, Lord, sinasaway namin ito dahil ang oras na ito ay sa'yo at ayaw mo nang may kaagaw. Salamat po. Sa'yo ko ito pinagkakatiwala. Walang sino man sa amin, Lord God, yung may karapatan na makita sa oras na ito, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya ikaw lang po ang makita sa oras na ito. Ikaw lang maparangalan. Ikaw lang ang maitaas. Ikaw lang, Lord, at wala ng iba. Kaya salamat, Ama, linisin mo kami, linisin mo ako, Lord God, mula ulo hanggang talampakan, puso, isipan, kaluluwa, Lord, ay pinagkakatiwala at pinapalinis namin sa iyo. Nang sa gayon, God, walang maging hadlang ang kaaway para sa amin sa oras na ito. Salamat po sa iyo ang papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. And so, napakaikli ng tema natin, no? Bloom and rise. So, pag hindi nyo pa yan nakabisado, nako. Pero may bukod dyan, bago yan, so meron mo na akong dala dito na parang flying saucer. Pero bago tayo dumako sa malaki, magsimula muna tayo sa ano to? Sa maliit. Yan. Kasi, sabi nga, wala daw nagsisimula sa malaki na agad. It all starts from small. So, may nilagay ako dito eh. Saan na yung nilagay ko? Ayan, maririnig ba ako kahit hindi ako naka-mic? Okay. Okay. Ikaw kasi hindi ka nagsasalita, dyan ka pala. Yan, perfect. Okay, sige, children of God. So, eto po, kanina dinukot ko lang tong lupa na to sa sahig dyan. So, pag may ibang amoy yung lupa, wag nyo nang, kasi nandyan yan sa labas. So, eto po, ano pong tawag dito? Very good. No, may estudyante tayo dito, may sumasagot. Attentive. So, eto po ay tawag ay? Lupa. Very good. Naging dalawa na yung estudyante ko. So, dito po, may kita natin tayo ay, sa harap natin, meron tayong lupa. So, eto po, wala kasi ako mahanap na buto. So, halimbawa na lang po, para makita nyo, kumuha ako ng puting bato. Pero ang sinisimbolo po nito ay isang buto. Hindi po buto na buto-buto ha. Buto po na ibig sabihin ay seed. Okay, so ang seed, saan po ba siya kailangang itanim? Aba, dumadami na yung estudyante ko. Very good. So ngayon, itatanim na po natin siya. So, kailangan ko ang tulong ni Ate Laila. Yan. Laila de Lima, tumakbo ka ba sa ano? Okay. Sige, so, pag mabaho yung amoy, wag akong sisihin na. Okay, so, itanim mo muna itong ating buto sa lupa. Sige, pakita mo kung paano mo hahalukayin yung lupa para itanim ang buto. Kailangan maibaon mo yan. Nako, yan. Nakita niyo pa ba? Yung buto? Kahit gaano kaputi? Asa na ba siya ngayon? Nasa ilalim. Okay, salamat.
Ate Laila, salamat sa napakalaki mong tulong. Yan, so ngayon naman, ayan, para gising tayo lahat kasi mahirap yung natutulog. Dumarating na pala yung pagpapala, tulog ka pa. O, diba? So ngayon, eto yung mensahe natin ngayon. Mukha lang akong nagano, pero meron tong sense. For us to bloom and to rise, or akan kasi sa tema ko, rise and bloom eh. So for us to rise and bloom, meron siyang first step. And what is that? Planted. Perfect. You must be planted first. Bago ka sumibol, bago ka tumayo, magkaroon ng bunga, bago ka magkaroon ng, ano ba yung stem, yan. Bago ka tumubo, bago ka maging malaking puno na mapapakinabangan ng lahat, you must be planted. Kasi po, wala namang puno na ito yung puno, ito yung lupa. Nakaangat. Lahat po ng puno nagsimula sa isang buto. Lahat ng nakikita nyo na halaman, maliit lang yan, di ba? Pero itinatanim yan sa lupa. Muna, bago siya tuluyang lumaki at lumago. So ano neto sa ating buhay? Minsan po ba, or natanong na natin sa puso natin, na Lord, bakit kaya? Bakit kaya? Kasi ako marami din akong bakit eh. Bakit hindi pangit. Okay? Bakit kaya? Sabi dito, before tayo makakita ng isang matibay, mataas, at unshakable na puno, dumaan yan muna sa isang simple at payak na proseso. Sa una, katulad ng pinagawa ko kay Laila, etong buto na ito ay itinanim. Nakita niyo ba siya or hindi na? May mga pagkakataon na ganon din tayo. Katulad ng kanina na may seasons ng life natin na pag itinatanim ka pa, pag kailangan mo pang magkaroon, nasa proseso ka pa, hindi ka pa agad makikita. Hindi ka pa agad mapapansin. Hindi pa agad, sabi dito, you become unseen. Hindi ka nakikita, hindi ka napapansin, hindi ka gusto, at hindi ka pinipili. May mga pagkakataon na minsan nga, ikaw na yung tumutulong, ikaw pa yung napapasama. Tama. Pag tinatanim ka, mahirap kasi bakit? Lahat ng ginagawa mo parang hindi nakikita at napapahalagahan ng mga taong ginagawan mo ng mabuti. So pag tinatanim ka, kahit gaano pa kaganda, kaputi, yung buto na itinanim, once na tinago siya, hindi na siya makikita. Same as we. Katulad natin na kahit gaano pa kaganda, kabuti, pero pag tinanim ka pa lang, hindi pa talaga agad yan makikita. And that's the first one. You are the seed. We are the seed. We are being planted first. That's the first process. Before you rise, before you bloom, you must be planted. Katulad ng buto. Kasi walang buto na lumaki na hindi tinanim. Walang bata na lumaki na hindi pinagatas, pinakain, inalagaan, inaruga, minahal. 'Di ba? So lahat niyan nasa tamang proseso. So first, iisipin mo, bakit ganun, Lord?
Bakit? Bakit sila? 30 na, 3 na yung anak. Kung ilan yung anak nila, di ba? At least may gap daw, sabi ng iba. Bakit yung iba? May sasakyan, may business na, mayaman na. Bakit yung iba may savings na? Sabi ni Sis Ren. Bakit yung iba maganda? Diba? Bakit ang dami nating tanong pero lagi nating isipin that foundation is very important. Diba? May mga times na hindi mo agad nakikita pero it doesn't mean na walang nangyayari. It doesn't mean na mali ka. It doesn't mean na wala kang pag-asa. It doesn't mean na pangit ka at wala kang talento. Masakit ba? Yung sigaw ko? Hindi ibig sabihin nun wala kang pakinabang. Kasi lahat ay may halaga. Lahat ay may purpose. So, ano naman tong soil? Sa tingin nyo, ano namang sinisimbolo naman itong soil? Soil ba to or ano? Hindi, matigas na kasi siya. Kaya pwede ng ano. Pero ano sa tingin nyo ang soil? Kung ang seed ay ikaw, ano ang soil? Yun na yang mga trials, pains, brokenness, heartache, rejection, delays, and seasons of life. Yung mga bagay na magpapabagsak at magpapalugmok sa'yo. Yung mga bagay na pwede ka nung itago for a season. Pero, nakakita na ba kayo ng seed na tumubo na walang lupa? Wala. Anong ibig sabihin nun? The trials, rejection, delays, seasons of life are needed for us to grow. Sabi nga, yung mga agila, sino na yung nakakita ng agila? Pag yung anak daw nila, sa umpisa, pag baby pa yung anak nila, tinatanggal daw nila yung feather nila. At nilalagay nila sa nest ng anak nila. Kasi baby pa. Pero, pag lumalaki na yung anak nila, malakas nila yung iwawagaywa yung pakpak nila. At lahat ng feathers na nagpapalambot sa nest ay lilipa rin. Ang matitira na lang is yung thorns, yung mga tinik, yung mga matutusok na mga sanga. Yan. Ang hirap naman mag-English. Ay, mag-Tagalog. So, yung matitira is yung mga sanga. So, sa isipin ng mga baby eagle, ba't ganon? Ang lambot-lambot nito kanina, bakit bigla na lang nawala? Bakit bigla na lang naging matusok na to? Diba? Bakit parang humirap yung sitwasyon? Ano nangyari? Tapos, ang gagawin ng eagle, dadalhin niya yung anak niya sa taas at paulit-ulit niyang ilalaglag. Bakit sa tingin niyo? Iisipin ng bata, bakit ang ginagawa sa akin ng nanay ko? Akala ko ba mahal ako nito? Akala ko ba mahal niya ako? Bakit? Niya ako iniwan, joke. O, hindi yan sa inyo. Pero, alam mo ba kung anong sinabi, no? Nagsalita yung eagle. Pero alam mo ba kung anong konsepto ng eagle? Bakit nila yung ginagawa? Because they want their children to learn how to fly. Gusto ng mga agila na yung mga anak nila ay matutong lumipad. Matuto sa sarili nilang mga pakpak. Kasi hindi naman pa ang ginagamit nila para lumipad. So, yun yung ginagawa nilang proseso para yung mga anak nila. Sa umpisa, iisipin mo parang masakit, parang ang hirap, pero yun ang kailangan. So, katulad ng lupa, kailangan ng pagsubok. Kailangan ng kailangan ang mga brokenness. Kailangan mo minsan maiwan. Sabi nga nila Ate Hazel, yung mga anak daw nila, hindi yan laging
Uy, ganito ka. Uy, ganito ka. Ay, ganito. Hindi daw yan ginagawang robot. Kasi nandun lang yan nandun sila para gabayan yung mga anak nila, ipag-pray yung mga anak nila, tapos nandun din yung paalala talaga nila. Kasi yun naman talaga yung purpose ng mga magulang. Pero pag tinuruan mo ng maayos yung mga bata daw, hanggang sa paglaki, sabi sa Bible, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, hanggang sa paglaki, hindi niya ito makakalimutan. So, ganun din ang ginagawa nila. So, pero nandun pa rin yung challenge sa mga anak nila, na dapat gawin mo yan. 'Di ba? Kasi hindi naman laging nababantayan ng mga anak. So, okay, ano yung pangalawa natin? Soil, which is nag-symbolize ng trials, ng pains. Lahat ng pangit ay pwedeng maging maganda sa paningin ng Diyos. Lahat yan may kahulugan. Pangatlo po, yung una pala yung una, seed, yung pangalawa, soil and water. Kailangan siya sa ating paglago. Ang ibig sabihin nun ay yung proseso. Yung trials, yung pains, yung brokenness. Ulitin ko, seed, ikaw yon. You must be planted. Soil and water, it is a process. Pangatlo, sun and oxygen. Siyempre, kung nagtanim ka, walang araw, walang hangin, paano siya mabubuhay? Meron bang ganon? Na may nakita ka na bang ganon? Bakit sun and water? Bakit pinagsama ko siya? Ay, sun and oxygen. Kasi tong dalawang bagay na to ay parehong hindi nakikita pero mahalaga. Hindi nahahawakan. Hindi pala nahahawakan. Hindi nahahawakan pero mahalaga. Sa tingin nyo, sino ang hindi nakikita pero napakahalaga? Si God. Dumami ulit yung estudyante ko Si God. Sa proseso natin, si seed, si soil, and water, pero pag walang sun and oxygen, they can never survive. Walang mangyayaring life without oxygen. So, ganun din po ang ating buhay. Walang mangyayari sa buhay natin, hindi tayo makakasurvive without God. Hindi ibig sabihin na hindi mo nakikita si Lord, hindi na siya mahalaga. Hindi rin ibig sabihin na hindi mo siya nakikita at naahawakan, wala na siya. Kasi yung mga bagay nga na hindi nakikita, yun ang pinakamahalaga. Sabi nga, ano yung mas mahalaga? Yung buhay or damit? Anong mas mahalaga? Tama. Pero mas nag-aalala tayo sa susuotin, sa damit, kesa sa ating kaluluwa. Tama. Okay. So, yan po yung pangatlo, sun and oxygen. Bago tayo lumago, unang-unang kailangan natin ay si God. Though hindi natin siya nakikita, but we can never exist without Him. After netong last, bibigay ko na yung verse. Yan. So, time and fertilizer. So, pag tinanim ko to ngayon, si Laila tinanim ngayon, tutubo agad, hindi? Mayroon na ba kayong nakitang instant plant na pag tinanim ko ngayon, eto na siya ngayon. Galing mo. Galing ng kamay ni Laila, may magic. Diba? Walang ganon. So, it takes time. Kaya may mga times na para bang yung kay Thea, halimbawa na lang natin sa kanya kasi bibing-bibi namin yan Siyang pinakabunso. So, di ba? Ilang taon niyang pinag-pray bago niya nakuha? O, sino yung mga nakikinig kanina? 3 years. Pero, it takes time, but kasi yun yung panahon para iproseso ka ng tama ng Diyos.
para ihanda ka ng Diyos dun sa ipinapanalangin mo. Kaya sabi nga ni Papa Ricky, bakit ka bibigyan ng sasakyan? Hindi ka naman marunong mag-drive. Hindi mo rin pinag-aaralan mag-drive. Paano ka daw magkakaroon ng asawa? Hindi ka daw marunong Hoy. Kaya humanap ng marunong maglaba. Ikaw. Yan. So, balik tayo. O para nagigising kayo kasi pangit naman pag ako lang nagsasalita. So, everything, sabi nga sa Ecclesiastes 3 verse 1, ang sabi doon, mga ngaral, 3 verse 1. Anong sabi daw? Hala. Yun. Anong sabi? Mga ngaral, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Diba? Grabe naman sa lalim na neto, lalim ng pinagugutan. So, merong panahon ang lahat ng bagay. May panahon na parang hindi ka nakikita, hindi ka agad napapansin. Sabi nga yung nakikita lang ng tao, kung ano lang yung na-achieve mo. Kung ano lang yung nagawa mo, kung ano lang yung nasa stage. Parang nung college ako, sabi nga, usapan namin yan ni Teye, ilang buwan kang walang tulog, ilang buwan kang pagod na pagod, sila Erica, makaka-relate yan. Yung mga estudyante, kaway-kaway. Ilang taon kayong nag-aaral, ilang buwan kayong nagpapagod. Pero ang makukuha nyo ay ilang pirasong palakpak at ilang minutong congratulations. Diba? Nakita nyo na yung makikita lang nila is yung present, yung achievement mo. Pero behind the scenes, yung mga pinagdaanan mo, ay hindi ganun agad nakikita. But, sa nakita natin kay Ate Thea, lahat ng paghihirap ay meron ding kapalit na sarap. Diba? Meron din niyang kapalit pag hindi nga, sabi nga niya, pag hindi ka tumigil at hindi ka sumuko. So, kung planted ka pa lang, sabi nga, kung 13 years old, 14 years old, 15 ka pa lang, huwag ka muna magjowa, maghugas ka muna ng pinggan. Sino po yung mga ganon? Tamaan, umiwas, bato-bato sa langit, tamaan, magbago. So, wala po akong binabanggit na pangalan. So, sabi niya, time. It really takes time. Nung nandun ako sa CR, sabi ko, grabe naman, Lord. Yung time naman po. Diba po, Lord? Parang sabi din sa isang post, Lord, hindi naman ako nagmamadali, pero baka naman may tracking link na pwede kong para alam ko kung asan na siya banda. Yung pinagpipray niya daw na lalaki. Baka naman may tracking link na pwede kong ipindutin para malaman ko, nakaship na siya. Nabalot na. Paparating na siya. Kahit ganun lang, shipping update. On the way na ba siya? Naglalakad ba siya? Sinong carrier niya? Baka naman, Lord, pwedeng makahingi ng update. Pero, si Lord walang ganon. Kasi gusto niyang matuto tayong magtiwala sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Kasi ang pagtitiwala, pag nakita mo na, hindi na yon tiwala. Tama. So, ito po yung ating verse din na favorite verse ng lahat, hindi siya mahirap intindihin at kahit ang bata, kayang kabisaduhin. Pakibasa po ang Romans 8 verse 28. Ano po ang sabi doon sa English? Sa English muna tayo. Tapos babasahin ng malakas. Sabi doon, and we know that for those who love God, all things work together for good.
for those who are called according to His purpose. So eto na, balik na tayo. Bakit may dala akong maliit at may dala akong malaki? Design lang ba to or pantago lang sa maliit, ganon? Hindi po, may purpose din to. Walang tapon dito, lahat to may purpose. So, etong maliit, once na maliit pa lang siya, kailangan niya pa lang din ng maliit na lagayan. Tama, tama. Pero pag malaki na siya, ilalagay na siya dito para mas lalo siyang mag-grow. Kasi, dun lang tayo talagang lalago. Kaya may mga times na inaalis tayo ni Lord sa comfort zone natin. Lord, bakit ang hirap? Lord, bakit para akong pinipiga? Lord, bakit sila, ang dali lang ng buhay nila? Bakit sila nakuha na nila yung gusto nila? Pero tayo ay patuloy na naghihintay. There is a purpose. Kasi, greater things takes time. May mga pagkakataon na nakuha na nila kasi sabi nga, mas mabilis, mas mababa yung quality. Pero tignan mo yung gold. Gaano katagal kailangan mong hintayin na maging gold ang isang gold? It takes years, millennium para siya maging gold. Pero yung halaga niya ay napakahalaga. So, ganun din tayo. May mga times na sinasabi ko, Lord, bakit kaya ganun? Parang tagal. Pero sabi ni Lord, because it will depend on your territory. Kung gaano kalaki yung territory mo, kung gaano kalaki yung pamamahalaan mo, kung gaano kalaki yung ipagkakatiwala sa iyo ni Lord, ganoon din kalaki at katagal minsan ang proseso. Tama, tama. Nag-order ka ng instant noodles, dumating 10 years. Sinong hindi magagalit? Galit, diba? Pero try mong mag-order ng alam mong beef, bulalo, matagal lutuin, pero pag dumating, garantisadong masarap at pulido. Ganon din tayo. So it really takes time and fertilizer. So, sabi niya, yun daw yung mga kailangan para tayo'y mag-grow. So, everything happens for a reason. So, may mga pagkakataon na, kaya huwag kang magtaka. Huwag kang nang magtanong. Huwag mo na itanong sa katabi mo, hindi niya rin alam yung sagot. Lumapit ka na lang sa Panginoon. At malalaman mo, bakit mo kailangang maghintay? Bakit mo kailangan ma-reject? Bakit mo kailangan pagdaanan yung proseso na pinagdadaanan mo ngayon? It is for you to rise and bloom. Kasi walang halaman na tumubo na hindi itinanim. Tama. Walang halaman. Ulitin natin, sabay-sabay nating sabihin. Walang halaman na lumaki at lumago na hindi itinanim. So lahat tayo dumaraan sa bawat proseso. So, eto po, bilang pagtatapos, eto pala yung isang verse, sabi niya dito, which is very common naman na sa atin, kayang-kayang kabisaduhin, kaya gawin na natin. Tama ba? Paulit-ulit, kayang gawin, kayang kabisaduhin, kaya gawin na natin. Sabi niya sa Isaiah 60 verse 22, eto na lang yung phrase na yan, I, the Lord, will make it happen. Diba? In the right time, I, the Lord, will make it happen. So, eto na po, yung mga ibibigay ko ng verse. So, ano po yung una nating verse? Romans 8, verse 28. Na wala, sabi ko nga dun sa bahay na pinuntahan namin, ang galing. Kasi dun sa bahay na yon, walang tapon. Bawat bahagi may purpose. Ganon din ang buhay natin. Maaring, feeling mo ngayon,
wala kang talento na makakatulong sa iba? Feeling mo ngayon, nasa down season ka? Feeling mo ngayon, sinaktan ka, iniwan ka lang? Feeling mo, walang nagpapahalaga o nakakapansin sa'yo? You are being planted. Kasi mas mahalaga ang pundasyon. Dahil pag maliit ang pundasyon, tumaas man yan, madali pa ring mababagsak. Pero kung malalim yung roots, marami kang pinagdaan ng pangit, marami kang mamsyona na nakaaway, marami kang pinagdaanan na may hirap na tao na kailangan mong mahalin at intindihin. Doon ka totoong magiging mapagmahal na tao. Pero alam mo kanina bakit nandun ako sa likod tapos parang yung heart ko, kasi natatakot ako na sa bago kong work ngayon nakakatulog talaga kami. Kasi may mga times na wala kaming chat. Pero may mga times naman na naglilima sila. So hindi mo talaga matansya yung takbo ng ano. May time na lima sila, iba-iba. May time naman na wala talaga. So nakakatulog ka. Pero yung iyak ko dito kanina, ang iyak ko ay sinasabing, Lord, sa ayoko na maging kampante ako sa lugar na kung saan komportable ang lugar, ang panahon. Kasi yun ang mas nakakatakot. Kasi noon, nung kay Ma'am Chona ako, lagi talaga akong iyak. Uwi ko, iyak. Pagpasok ko, iyak. Pero mas nakakatakot pag hindi ka na umiiyak. Kasi hindi ka na nangangailangan ng tulong. At hindi ka na lumalapit sa makakatulong sa'yo. So, hindi ko inaano, yes, there's blessing. Yes, there's reward. But there's also seasons na mag-i-in pain ka. 'Di ba? Pagdadaanan mo yan, pero wag mong tambayan. Kasi may purpose lang yan. 'Di ba? Sabi ko nga, no pain is permanent. Lahat ng yan, dadaanan mo lang. Dahil meron kang matututunan dyan. Diba? So, okay, punta na tayo sa mga pictures na ipapresent ngayon. So, nawa, ito ay makapagbigay sa atin ng mga enlightenment. So, the true test of faith is when you don't understand anything at all and still trust God. Kasi yun naman talaga yun eh. Hindi mo naiintindihan, walang sense, walang formula. Bakit yung X naging Y, naging B, naging C, tapos ang kinalabasan ay 0? Hindi mo maintindihan. Pero there's a process, there's a purpose. So next po, yun yung ibig sabihin ng trust. Yung wala kang maintindihan, pero sugod at laban lang. So next, yan, starting a few steps behind doesn't guarantee failure. Kasi akala mo, pag nahuhuli ka na, akala mo pag feeling mo na una na silang lahat, ikaw nandun ka na left behind ka na, akala mo talo ka na. Pero ang talagang ginagawa lang sa'yo na yung Diyos is, katulad niyan, sinisetback ka niya para malaki yung comeback mo. Bumibelo ka lang para sa malaking bagay na gagawin mo sa future. So, sinong hindi nadapa? Sinong hindi nagkamali? Sinong hindi napag-iwanan? At sinong walang kahinaan? Lahat tayo, tama. Pero tandaan nyo, setback is the great comeback. So, great comeback. And next po, yan, this is how I fight my battles. So pag hindi mo na alam kung paano, kung sino ka, kung anong tatakbuhan mo, alamin mo lang kung paano ka dapat lumaban. This is how I fight my battles. Tama ba? Kasi kung yung kalaban mo, suntukan, aba, mananalo yata ako. Kaso hindi suntukan yung laban. Hindi rin boses ang laban. Kasi mabibingi sa akin yung kalaban. Diba? Sisigaw yung kalaban, sisigawan ko din siya. Ay, di magtalo. Diba?
lihitimo, garantisado siya yung talo. 'Di ba? Pero hindi din boses ang laban, kundi panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Next. Okay. Yan. Yan. So, steel will never become a sword without getting burned and beaten. So, ang isang espada, hindi siya magiging isang espada kung hindi siya sinunog at pinagpapalo-palo. So, may mga times ganun din tayo. Though hindi ako perpekto, minsan, hindi naman minsan, ewan ko, umaangal din ako pag pinapalo at tinisiplina. Pero, sooner or later, nare-realize natin na tama naman sila. Tama. So, sabi nga sa Bible, diba, na pag dinidisiplina tayo, hindi tayo nagiging masaya. Naghihinagpis tayo. Pero, pag nakita na natin yung bunga ng mabuting pamumuhay, doon natin nare-realize na tama sila. So, tandaan lang natin na pag pinipiga na tayo, meron kasi tayong magandang kalalabasan sa dulo. Tama. Katulad ng mga boxer, diba? Lumalakas sila the moment na bibigatan sila. So, ganun din tayo. So, next one, nabibuild yung muscle natin pag may pain, pag may sakit, pag may hirap, pag may pagod. Kaya nga may mga natuturing ang leader kasi may mga pangit na sitwasyon. So, yan. Next po. Bloom, ayan. Bloom where you are planted. Even if the soil feels hard, you were made to grow, to shine, and to inspire others with your light. So, yan yung purpose natin. So, hindi purpose ni Lord na saktan ka kasi sabi ko nga, hindi brutal na tatay si Lord. Sabi nga dun sa isang entrepreneur, pag may yung mga anak niya, hihingi sa kanya, hindi niya daw binibigyan. Sabi nung, bakit ang yaman-yaman natin pero hindi mo kami binibigyan pag may kailangan kami? Kasi sabi niya, kailangan mong paghirapan yung mga bagay na dapat mong gusto or makukuha mo. Kasi pag yung mga bagay na madali mong nakukuha, hindi mo rin napapahalagahan. Tama. Tignan mo yung cellphone. Pag hindi sa'yo kahit ano, okay lang. Pero pag yung cellphone na galing sa sarili mong sahod, iniyakan ko yan nung nanakaw sa Divisoria. Kasi hindi ko pa bayad. Nanakaw na siya na hindi ko pa bayad. Kaya iyak talaga ako sa Divisoria. Nakita ni Mama Hassel yun. Sabi ko, sarili kong sahod yun eh. Grabe no? Ang sakit pag sarili mong sahod. Kasi pinaghirapan mo. Kaya ganun mo siya mapapahalagahan. Kaya yung achievement na pinaghirapan mo bilang estudyante, yung achievement na pinaghirapan ni Ate Thea, dahil pinagpaguran, pinagsikapan niya yan, ganun na lang din yung kaligayahan na makuha niya yung bagay na yon. So next po, bloom ha. So God's timing isn't always our timing. He may not work things out the way we planned, but He is working things out for our good. Trust Him and trust His timing. So, yun, about pa rin sa pagtitiwala at proseso at timing ni Lord. So, next po. Yan, okay, last na po ito. So, we fall, we break, we fail, but with Jesus, we rise, we heal, we overcome. So, ulitin natin, sabay-sabay po. We fall, we break, we fail, but with Jesus, we rise, we heal, we overcome. Praise God. So, hindi na bago sa atin pag may pagsubok. Kailangan lang natin maging matibay. And may last pa. Ayan, so if you are mentally tired, alam mo lang dapat kung ano yung solusyon. Kasi lahat naman tayo dumadaan sa konsumisyon.
Tama ba? Sino walang konsumisyon dito, bibigyan ko. Wag na? Wow. So, pagpagod ka na, give it to God. Yan yung una. Ito siya. Parang ako yan, ang haba ng buhok. So, give it to God. Everything that weighing on you. So, lahat ng mga nagpapabigat sa'yo, wag lang yung mga bagay na hindi mo talaga matanggal. Joke lang. Wala ko sinabi, tita sila. So give it to God. Next. Yeah. So, talk with a friend or a mentor. Journal your feelings. Eto, mga practical tips to. Pag may mga pinagdadaanan ka, isulat mo lang. Isulat mo lang na isulat. Kasi, mabablanko na, ma-unload yung utak mo pag isinulat mo na siya sa journal. Kaya, di ba, may devotions? Kasi doon mo ilabas, wag sa Facebook! Wag sa chismisan! Wag sa jowa! Kasi wala ka nun. Ay. Okay. Wag sa mga feeling kaibigan. Ganon. Kasi masasaktan ka lang. So, ibigay mo lang lahat kay Lord. So, yun lamang po, nawa, naintindihan natin yung mensahe ni Lord na, diba, ito na yung buto natin. Gaano man tayo kaliit, soon, we will rise and bloom. Okay. So, tayo po ay panandalian munang tumayo. At ipag-pray natin ang ating mga puso. Yung lagay ng ating relasyon sa Panginoon, kasi alam natin na hindi naman tayo laging malakas. At hindi rin tayo laging okay. So, may mga times na pwede tayo magsuot daw ng maskara, pero pwede tayong lumiyak at lumapit lang kay Lord. Kasi siya naman yung pinaka-greatest study natin. Siya yung pinaka-greatest tatay natin. Na pag siya yung nilapitan mo, hindi ka niya iiwan sa ere. Sabi nga ni Kuya Arnel, yung mga tao sa paligid mo, mapagsasabihan mo lang yan, pero hindi sila makakatulong sa'yo. Ang tanging makakatulong lang sa atin ay ang Diyos. So, ano man yung pinagpipray mo, ano man yung mga pinagdadaanan mo, ano man yung kabigatan mo, ano man yung nadadry season ka man ngayon, noon, ang lakas-lakas mo na, noon, uhaw na uhaw ka sa Lord, noon, parang ikamamatay mo pag hindi mo nakausap si God, pero ngayon, parang lahat ng yon ay nanatiling noon. Hindi na siya ngayon. So, kung ganun man yung season mo ngayon, lumapit na lang tayo kay God. Kasi open arms, yayakapin ka ni Lord. Sabi ko nga, hindi tayo perpekto. How I wish perpekto tayong anak. How I wish hindi tayo nadaraba, nagkakasala. How I wish. Pero, may mga times lang talaga na kailangan lang nating lumapit sa tatay natin at yumakap sa kanya, tumingi ng tawad. At ayusin yung relasyon natin sa kanya. So, yun lang naman yung hinihintay ng tatay natin. Lumapit tayo sa kanya. Aminin natin yung pagkukulang natin, yung pagkakasala natin. Aminin natin na hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. May mga times, gumagawa na tayo ng sarili nating proseso para mapadali. Pero madalas nga tayo nagkakamali. So, aminin na lang natin. Hindi tayo. So, how I wish we are perfect. Pero, every time na naaalala ko na hindi tayo perfecto, doon ko mas naaalala kung gaano natin kailangan si Lord. Kung gaano natin kalaki
na kailangan siya araw-araw. Yung mga hinahanap ng puso natin, sa Kanya lang talaga natin matatagpuan. Yung lambing na iniisip mo, yung lambing na hinahanap mo, yung magpapasaya sa'yo, yung tatanggap sa'yo, yung makakaintindi sa lahat ng pinagdadaanan ng puso mo, si Lord lang lahat yon. Hindi yun kayang gawin at intindihin ng tao. So kay Lord mahanapin ang lahat. Kasi kay Lord hindi ka niya iiwan at hindi ka niya tatalikuran. Hindi ka rin niya i-chismis na pag nakita niya yung kapangitan mo, bukas makalawa alam na ng buong barangay mo. Hindi ganun si Lord. Kasi para sa Kanya, ikaw ay Kanyang anak at poprotektahan ka niya. Iingatan ka niya, sasaluhin ka niya, yayakapin ka niya pag hindi mo na kaya. Yun yung greatest blessing na meron tayo ngayon. Huwag nating asamin yung kayamanan ng mundo na panandalian lang. Huwag nating asamin yung maraming kaibigan. Huwag nating masyadong asamin yung maging matanyag sa school, sa work, sa kahit saan pa man. Kahit sa talento mo, kahit sa talino na meron ka. Huwag nating asamin yun kasi lahat ng yun pwedeng magbago at mawala. Pero yung relasyon natin sa Diyos, yun yung tanging kayamanan na kahit kailan hindi pwedeng manakaw. Yun yung katotohanan na dapat nating laging alalahanin kahit tayo may mga pinagdadaanan. So yun yung ating pahalagahan. Yung relasyon natin sa Diyos, yun yung pinakamahalaga. Kasi lahat ng bagay ay mawawala. Yung mga magulang mo, time will come. Kaya pag nasa kanila lang yung pagtitiwala mo, mahal nun sana. Pero praise God, kasi meron pa tayong tatay sa langit na kahit kailan hindi natatapos at walang hangganan. So, purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin siya sa kanyang napakalaki at napakadakilang pagmamahal. Na kahit na hindi tayo karapat-dapat, grabe, kung titignan natin yung sarili natin, walang-wala tayo sa kabanalan ng Diyos. Pero salamat. Kasi kahit ganito tayo, minahal at pinili tayo ng Diyos. Sa lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, may purpose yan, matatapos yan. Pero yung relasyon mo sa Panginoon, yun ang hindi dapat matapos at hindi dapat maubos. So, planted ka ngayon, kailangan mo ang Panginoon. Kailangan mo yung magdidilig sa'yo. Kailangan mo yung magpapalakas sa'yo. Kailangan mo yung hihilom sa sugatan mong puso. Kailangan mo yung aagapay sa'yo. Pag wala ng ibang tao, ang Diyos lang ang pwede mong takbuhan. Kaya purihin mo ang Diyos ngayong meron ka pang lakas at oras. Salamat, O Diyos, sa oras na ito. Lord, kung susumahin ko lahat, kukumputin ko lahat, kulang lahat ng mga nagawa namin para sa lahat ng nagawa mo para sa amin. Kaya itong pakikinig ng yung mga salita, yung pag-worship sa iyo, Lord, kulang pa lahat ng to para pasalamatan ka. Pero salamat dahil ito yung gusto mong gawin namin para sa iyo. At dahil kaya namin itong gawin para sa'yo, hindi mo na ginawang komplikado at mahirap ang lahat. Kundi ang gusto mo lang, makinig kami, sumunod kami, magtiwala kami hanggang wakas. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo. Salamat sa pagtanggap mo. Salamat sa pangunawa mo. Salamat dahil ikaw ay ikaw. Nawa, God, hanggang dulo, makikita ko, good and faithful servant.
pagkatapos kaming subukin, pagkatapos naming dumanas ng napakaraming paghihirap, pupunasan mo ang aming mga luha at yayakapin kami. At wala na yung katapusan. Salamat, O Diyos. Salamat, Ama. Salamat, 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 salamat. Sorry at salamat. Sa iyo ko po ay pinagkakatiwala ang aming mga puso, ang aming buhay, ang aming isip, lahat, Lord. Kasi kung wala ka, wala rin po kami. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.